Okay. For the VLSM part, we have a given original network. So it's very important that an original network is provided. No, kasi dyan tayo mag-base. And the original network, yung size niya, the size that it can support must be larger than the total number of hosts na given dun sa network A, B, C, and D. So dapat kasya. So since it is already given, so you can assume that kasya yung total ng network A, B, C, D, and D dun sa /22. So a /22 network can support until how many hosts or IP addresses? Ilan? Ilang libo? 1,024 lang? Lumit. /22 is 1,024 lang ba? Yes. Okay, 1,024 lang. Okay, so if you would be adding yung for network A, B, C, and D, for network A we have 255, for network B we have 64, for C 30, and for D 15. So if you will be getting the sum of those, so it is less than the /22 or the /22 network can support. So kaya in a way, or in short, pwede siya, kasya. No? So we have the original network 170.16.0.0/22. So meaning, we have 22 bits as host and we have 10 bits as, 22 bits as network bits and yung 10 bits as host bits. So remember na yung network bits hindi natin pwedeng palitan. So kaya ang pwede lang natin galawin is yung mga host bits. So in this case, if we will be converting 170.16.0.0 to binary, so since we are not or we are unable to move yung first 22 bits, so i-retain ko na lang sila 170.16. So since yung /22 is nasa third octet, so kasi supposedly hanggang 24 yan, di ba? So ibig sabihin yung last 2 bits ng third octet is part of the host bits. So, kaya mangyayari dyan, we have 0, 0, 0, 0, then 0, 0. So nandito yung /22. And 0, 0, then. So yung pwede lang natin galawin, etong part na to, kasi lang ito lang yung host bits natin. Okay? So if we will get yung number of hosts that yung 10 bits can support, so you can simply use yung increment ng powers of 2. So 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, and if you get yung total niyan, so yung next na bit is 1 greater than yung sum nung nandun sa kanan. So ibig sabihin, if this is 1,024, yung sum nito, if nakamax sila to 1, 1, 1, 1, 1, 1, so ang total nito is 1,023. Okay. So kaya sabi ko, if yung bit sa before nung /22, this is /21, so yung bit na to is 1,024 bit. So this is 1 greater than yung sum ng lahat ng bits dun sa kanan niya. No? Kaya it is 1,023 pag inad mula dito. Okay, so that is 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128 plus 256 plus 512. So pero in total, ang bilang niya is 0 up to 1,023. That makes up yung 1,024 IP addresses. Okay.
Tatandaan nyo yun ha, dapat yung total ng bits sa right na nakamax is 1 less than yung next bit sa left. Para hindi na kayo masyado nagko-compute. Okay. O, tama, pero alam nyo na to kasi tapos na kayo ng BLSM sa Cisco 1. O, kaya nire-remind ko lang, di ba? Sige, balik tayo. Let us now examine yung requirement per network. For network A, so ang requirement sa atin is 255 hosts. So pag host ang sinabi, ibig sabihin, these are IP addresses that can be assigned to computers, to management interfaces, to sub-interfaces, and the like. So ibig sabihin, hindi pa kasama dyan yung dalawa, yung network at saka yung broadcast. Kaya usually, pag host ang nakalagay, nagpa-plus 2 ka. So for example, in that case, sa 255, it's actually 257. Okay. So kaya lang, hindi natin naman na-provide yung exact. So usually, nagpapasobra tayo. No, kasi nga, if you will be computing for the bit, since it's in binary, and each position is has an equivalent. So, hindi mo maibibigay exactly na pag sinabi mo 256, 256 na sakto. So, pag nag-exceed siya dun sa plus 2, for example, 255, syempre, kung slash 24, ang slash 24, ang kaya lang niyang i-support is 256 IP addresses. Kasama na doon yung network at saka broadcast. Eh, yung host mo pa lang doon, 255 na. So, pag nag-plus 2 ka dyan, magiging 257. So, it is beyond na nung 256. Kaya instead of using slash 24, you will now be using slash 23. No? Ang slash 23 ngayon can support up to 512 IP addresses or 510 hosts. So, kaya if we will be determining kung ano yung subnet mask or prefix length that will be used for a 255 na host requirement, so ang gagamitin natin should be slash 23. Kasi hindi na siya kasya dun sa slash 24 kasi hanggang 256 lang. So if we will be computing host plus network at saka broadcast address, that is already a total of 257. Kaya pag sumobra kahit isa lang, we will now go to the next bit. Kaya sa network A natin, ang subnet mask or prefix length that is needed is slash 23. So, paano mo ngayon i-determine yung subnet mask based from the prefix length? Paano tayo nagko-convert ng prefix length to subnet mask? Actually, madali lang. Ganito. Ano yung rule? Sa prefix length, since it sets the boundary between the network bits and host bits, so lahat ng network bits iset mo to 1. Lahat ng host bits iset mo to 0. Tapos i-convert mo to decimal. Since yung IP configuration sa mga PC, ang requirement, hindi ganito. Hindi katulad sa ibang version ng Linux or sa ibang version ng Android na prefix length ang in-input. No, kailangan natin is a dotted decimal notation. So, yung dotted decimal format niya. Now, to get yung subnet mask for slash 23, all you have to do is, i-draw ko yung 4 na octet, no? So, isa-set ko to 1 lahat ng network bits. So, ibig sabihin, yung 23 papunta dito sa left. So, meron akong 1, 2, 3, 4, first octet, 8. Second octet, another 8. A total of 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, then 21, 22, and 23. So, ito ngayon yung aking slash 23 before ako mag-end dun sa last octet. Then, finally, we have the fourth octet, 0, 0, 0. Yan.
So, ang sabi natin, since ito yung boundary ng network bits and host bits, this is /23, isa-set lahat natin yung nasa left, which are the network bits, to 1. Pag sinet natin yan lahat sa 1, then yung host bits mo to 0, tapos i-convert mo sa decimal. So, syempre, maximum nito, 255. That, 255 ulit. That, kulang ng isa. So, since 1 yung value nun, ang total nito is 255. Pag minus 1 ka lang, it is 254. Then, since 0 na lahat yan, so, ito yung subnet mask ng network A based dun sa prefix length. So, kaya siya 255.255.254.0. So, lahat ng PC that belongs to network A, so that is from port 1 to port 4 ng bawat switch, will use this subnet mask. Okay. Sa point system, this is 2 points. Kaya lang syempre again, ino-convert nung packet tracer activity to percentage. Ito kasi 2 points, yung IP address itself ng PC is 5 points. So kaya pag minsan tama yung IP address mo, mali yung subnet mask. So baka kasi mamaya may magtanong na naman, Sir, ayaw nung subnet mask. O syempre, mali yung subnet mask mo. Ayaw talaga. Buti nga, chinecheck pa nung PC na mali yung subnet mask eh. Mahirap yan, ina-accept na lang niya basta. Hindi niya sinasabi kung tama o mali. Pero napansin niyo, di ba, pag mali yung subnet mask, hindi i-accept nung PC kahit nasa packet tracer kayo. Di ba? Buti na lang, gano'n. Hindi ko alam kung pwedeng i-disable yan. Kung pwedeng i-disable, i-disable ko. Para ina-accept niya lagi kahit mali yung subnet mask. Okay. Okay, now determine muna natin lahat muna pala. So for network A, B, C, and D. For network B, we are required with 64. 64, again, alanganin siya dun sa /26, no? Kaya gagamit tayo banda dito, /25 para 128. So, ang kailangan natin dyan, 128 na kasi hindi na siya kasya dun sa 64. So, this is /25. Kasi yung /24 naman, sobra. Kasi 256 yung nandun. So, kasya na siya sa 128. So, that is /25. Yung /25 natin, nandito, di ba? So, ganun pa rin ang process. So, if you want to get yung subnet mask in dotted decimal notation, all you have to do is, based on the prefix length, yung nasa left ng prefix length, iset mo lahat to 1, yung nasa right, iset mo to 0. So, for the next network, we have, syempre, 255 pa rin, 255, since so 1.1 na yan, so it's also 255. Then meron ka lang 128 dun sa dulo. Bakit 128? Kasi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. So yung siguro na-memorize nyo naman na, no? So wala na tayong problem dito. So this is 128. May question? Question before tayo proceed? So, ibig sabihin, yung ating subnet mask dito sa network B is 255.255.255.128. Then, yung network C, wala siya? 30 ba? Sakto. Sakto to. 30. So, yung /30
26 is 64. Since 30 lang ang kailangan natin, kasya na siya sa slash 27. Okay. So 24, ibig sabihin yung slash 27 natin ay nandito. So isa-set natin to 2, 1, 1. Okay? Kaya ang subnet mask mo, so hindi mo na kailangan mag-compute, di ba? Kailangan mo ba mag-compute? 255.255.255. 128 plus 64 plus 32. So that is 224. So pag i-enumerate nyo naman yan, ganito lang yan. So di ba meron kayong 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So if assuming this is your fourth octet, pag naka-1 ito, so it is 128, di ba? Pag dalawa yung 1 dyan, the rest is 0, that is 192. Pag tatlo, 224. Pag apat, 240. Pag lima, 248. Pag walo, pag anim, 252. Pag pito na, 254. Pag sagad, syempre, 255. So ito yung isa dun sa mga nakikita ko nililista nyo pag ano. Yun yung muna sinusulat nyo, di ba? Tama naman yan. Para next time, pagtingin nyo pa lang nung prefix length, alam nyo na agad kung ano yung dotted decimal equivalent niya. Okay? For slash 27, syempre, 255.255.255.224. Burahin ko na, no? Next, network B. Ang kailangan natin is INSE. Again, alanganin, no? Ang 15 na kung less than ano sana to. Kaya pag nag-add ka kasi ng 2, 17 na siya. So kung 16 sana, kasya sa slash 28. No, kaya lang, since hindi na siya kasya doon sa 16, susundan na lang natin